Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik bagabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pag-aayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katagalan bagabayan, akala mga paninira ay totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa nakapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, syempre, as usual, i-check mo natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 71 na mga comments. Nandiyan rin po si Jill Manalo. Meron siyang 38 na mga comments. Mary Flor Espirito. Meron siyang 21 na mga comments. Nandiyan rin po si Mingay. Meron siyang 13 na mga comments. And Rosalie Descalzote. Meron siyang 13 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At siyempre, pasalamatan natin ating pong mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, pasalamatan mo natin ang lahat ng mga viewers na lagi pang nagla-like, laging nasi-shares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Cosmo Defender, Edmond Casillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang pansit ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ems Lambia, nabigay sa atin ng 10 Hong Kong dollars. Thank you so much. And also thank you so much kay West Mets East Vibe, nabigay sa atin ng 5 US dollars. Thank you so much. At siyempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Trexie Velia, Zenaida Anulacion, Sarah Bartman Vlog, Michael Vinyas, nandyan rin po si Samway Vlog, Aneth Alegre D, Trening Lozano, Marilyn Digma. Nandyan rin po, i-greet natin si Eloisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia, Evangeline Sanchez, Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Nandiyan rin po si Sir Jaime Garcia. Shoutout kay Mami Clarina at Corazon Garcia Slater. Siyempre nandiyan rin po si Nia Wilson. I-shoutout natin si Direk Erwina Argilies at ang kapisana ng mga direktor ng pelikulang Pilipino under Direk William. At siyempre, hindi lang kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ang happy 62nd birthday kay Tess Ansures. And also, happy birthday kay Tatay Indoy. At saka ang lolo, siya po ang lolo ni Rosenda Aonso. And also, happy birthday kay CJ. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, kahapon mga kababayan, di ba meron po nag-viral yung road rage doon sa Antipolo City? Nakagulo talaga kasi nga mga kababayan ko, di ba kung nakita niyo po yung balita, which is meron pong sinugod, meron pong pinagtulong-tulungan po ng isang tao na nakawhite po ng shirt mga kababayan, at saka siya po yung driver ng SUV, ng Fortuner yata yun if I'm not mistaken. At saka kasama rin po niya, nung driver ng SUV mga kababayan, ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, nandun po, at saka hindi ko lang sure kung sino
yung babae na yon nabitbit po yung bata mga kababayan. So malamang siguro or baka yun po ay kapatid po ng kanyang asawa or baka yun po ay kapatid po nung binugbog mga kababayan. 'Di ba? Nagkaroon kasi ng shooting incident. Kasi nung una mga kababayan, 'di ba talaga pong kinuyog sa mga comment section ng mga bad comments yung lalaki. Kasi nga syempre ikaw po'y namaril mga kababayan. Pero hindi kasi inalam nung iba pong mga commenters o nung iba po ng mga netizens mga kababayan kung ano yung una. 'Di ba grabe talaga kahapon nung nalaman ho natin mga kababayan na pinagtulong-tulungan 'yon na mga kamote riders daw, kamote riders. At alam niyo ba mga kababayan, yung mga rider na 'yon na nagkadisgrasya kasi nga sila po'y binaril po ng lalaki na yung mga kababayan. Honestly, sila po ay mga DDS. Mga Duterte supporters mga kababayan. According doon sa mga netizens na kung saan nakita nila at saka nakilala doon sa mga lalaki na yon na kung saan meron sila mga post sa kanilang Facebook account dito tungkol ito kay Digong mga kababayan. Nagre-repost sila ng mga balita kay Digong tungkol doon sa mga rally kay Digong. So nalaman po naman netizens sila pala ay isang DDS supporters. Ang grupo na yon mga kababayan. So ngayon, nalaman ho natin na yung lalaki, yung pinagtulong-tulungan mga kababayan, di ba siya na po'y umatras? Kasi nga siya po'y pinagtulong-tulungan po ng mga kamote riders, pinagsusuntok, hanggang hindi na po siya pumalag mga kababayan, di ba siya po'y lumayo? Pero kinuyog pa rin po ng mga tao. Hanggang siguro uminit na po at saka nagdilim na po ang kanyang paningin mga kababayan, bumunot siya ng kanyang pusil, ng kanyang baril, so pinagbabaril niya mga kababayan. Di ba una pong natamaan ang kanyang asawa, pero according po sa balita mga kababayan, natamaan lang po doon sa kanyang hita. Sa hita daw yun natamaan ang kanyang asawa. Pero yung sumugod po na kamote riders, talagang natamaan doon sa ulo mga kababayan. And so dito po sa may bandang dito yata na area, kaya yun po ay namatay. So doon po sa argumento ng ibang mga tao na according po ito sa report po ng kapulisan natin mga kababayan na hindi daw yun maklaim as self-defense. Hindi daw mga kababayan. Kasi according doon sa report po ng pulis, maraming beses kasi daw siya nagpaputok. Di ba meron pong sinabi itong si Kiko Matos mga kababayan na pwede daw yun na maklaim na masabi natin na self-defense kasi siya po'y pinagtulong-tulungan mga kababayan. Pero kasi gun ban tayo ngayon kasi nga election mga kababayan, so hindi siya makakalusot. Pero doon kasi mga kababayan, alam mo natin na talagang malaking kasalanan po yung ikaw po ay pumatay at saka bumaril mga kababayan. Di ba? Para sa akin, hindi na yun papasok sa self-defense kasi marami na siyang beses po nagpaputok mga kababayan. Pero alam po natin sa istorya at saka doon po sa mga videos, nakita natin na may mali rin po yung mga kamote riders. Siyempre mga kababayan ko, isipin niyo po na ikaw po'y pinagtulong-tulungan at saka ikaw po'y kinuyog in front sa pamilya mo. Diba? In front sa pamilya mo. Siyempre, maisip mo na bakit ako ginaganito na hindi na siya pumalag mga kababayan. Pero bakit suntok pa rin na suntok yung mga tao na yon? Talagang mainitin po yung mga kamote riders mga kababayan. May rason siya. Yung lalaki, may rason siya kung bakit siya nagmamadali mga kababayan. Diba meron pong unang video na siya po ay hinabol ng mga kamote riders mga kababayan. Kasi daw nagalit yung mga kamote riders na buntik daw siyang masagi nung Fortuner mga kababayan. Pero nagpaliwanag yung lalaki na yon kung bakit siya nagmamadali. Parang papunta yata sila doon sa isang lugar or baka papunta sila doon sa ospital mga kababayan. According po sa statement nung lalaki. Pero siyempre, ganun na po nangyari mga kababayan. Nakainitan po yung both parties hanggang bumunot siya ng baril niya, pinagbabaril niya mga kababayan. So yun nga, kulong siya. Pero siyempre, doon kasi yun, nagkaroon po ng argumento, iba't ibang argumento sa mga netizens mga kababayan. At saka, very viral pa rin po hanggang ngayon. Nagkaroon nga ng road rage nung yung PNP, kapulisan natin, at saka yung lalaki mga kababayan, parang nasa movie. Di ba parang nasa movie mga kababayan? Pero siyempre, nasakutin nila, kasi nga, siyempre, mabalis rin po yung kapulisan natin. At saka, good job sa kapulisan natin dyan sa Antipolo City. Okay. So, bakit mo pala yun pinag-usapan? Kasi marami kasing na-forward sa atin po na video na yung mga kababayan. Siguro 6 or 7 yata ng mga viewers natin, tinanong nila si Ivan kung ano ang take
ko doon sa nangyari mga kabayan. Kasi nga talagang nakashock yun eh. Talagang mga kabayan, talagang nakagulat yun na ganun po na klase na insidente. At saka marami po kasing nakapalibot doon na mga tao mga kabayan. Okay? So again, hindi po yun para sa akin lang ha. Ito lang aking opinion. Hindi yun papasok sa self-defense. Kasi marami siyang beses nagpaputok daw mga kabayan. Okay? So anyways mga kabayan ko, pag-usapan natin. Before tababa nat doon sa mga DDS at saka doon rin po sa mga ipinabakalat ngayon ng mga fake news ng kabilang kampo, as usual, everyday hindi sila natutulog at saka hindi rin po natutulog yung mga fake news na ipinabakalat ng mga DDS mga kabayan. Hanggat pupunta tayo or mapupunta tayo doon kay Sara Duterte mga kabayan. But before that, babanatan mo natin itong si Tikia. Kasi nagpalabas siya ng report mga kabayan. Report from Publicos Asia, ang approval ratings daw ni BBM bumaba na mga kabayan. Talagang pubulusok eh. Talagang umabot po ng 19% na lang, bumaba ng 19% na lang yung approval rating ni BBM. 'Di ba? Kung maalala ho natin mga kabayan, 'di ba yung last po na approval rating ni BBM, that is somewhere 62 yata 'yon if not mistaken. 'Di ba sakto ba sa Iban? Somewhere 62 ba 'yon or 64? At saka dito sa Publicos 50 plus yung mga kabayan. Ay syempre Publicos DDS yan eh. 'Di ba? Tapos ngayon naging 19% mga kabayan. 'Di ba ang layo talaga eh. That is very impossible. At kay Sara Duterte 42% na makabayan tumaas. Hindi ba ginawang 100% ni Tikia makabayan? Nahiya pa eh. Si Maltex nahiya pa, hindi pa niya ginawang 100%, 'di ba? Ginawa pang 42%. That is fake news. That is very impossible. Dito ninyo makabayan, sino ang gumawa ng survey? Publicos Asia. Sino ang may-ari ng Publicos Asia? Si Malo Tikia makabayan, ang noted na DDS, rabid na DDS, at saka siya rin po yung advisor ng Padapa Laban makabayan. 'Di ba ng yung party po ng Padapa Laban, siya po yung advisor, DDS siya makabayan. At saka itong si Tikia, kung maalala ho natin, nagpalabas rin po siya ng fake news yung tungkol po sa quote card ni Trump makabayan or ni President Trump. Di ba naalala ba natin, siya po ay nagpalabas po ng fake news. Kasi nung napakalat po ng quote card na fake news tungkol kay President Trump makabayan na siya daw ay nabigay po ng sipatsya sa pagkakaresto doon kay Digong, yan po yung fake news. Pero yan po ay genrepost ni Tikia at saka totoo daw yung balita ni makabayan. Di ba yan po ay finact check at saka pati rin po yung mga kilala natin po ng mga mainstream media from other countries, finact check rin po yan makabayan, hindi lang po yung Vera Files. Di ba? Doon pa lang masasabi na natin, magtitiwala ba tayo kay Tikia makabayan? Tingnan nyo, siya po ay may-ari po ng isang survey firm. Pero nagpalabas po siya ng fake news makabayan. Hindi niya gin-verify kung yun ba ay totoo or hindi. Kasi ang una po napalabas po ng quote card ni makabayan tungkol po kay Trump, 'di ba si Lorraine Badoy? Tapos sumunod na lang itong si Tikia makabayan. Hey, magkano kaya ang binayad nila dito kay Tikia? Forward tayo. Nagpalabas din po ng survey result ito pong si Tikia makabayan tungkol dito kay Marcoleta. 'Di ba? Sabi dito sa balita ng Publicos Asia Incorporated, Publicos releases pahayag senatorial preferences survey for first quarter 2025. Senatorial candidate Rodante Marcoleta ranks 11 to 12 among the top 12 senatoriables makabayan. Tingnan nyo, highlight na highlight ang pangalan ni Marcoleta. Number 1 dyan, nandyan po si Bongo. Second, itong si Bato de la Rosa. Number 3, si Aquino, si Lacson, si Pangilinan, si Soto, si Erwin Tolfo, Pia Cayetano, Tolentino, si Tolfo Ben, at saka si Manny Pacquiao, at saka pang 12 makabayan, nakapasok itong si Rodante Marcoleta. Diba? Nakakaduda yan. Hey! Unang-una, ito pong si Tikia, DDS yan. Di ba? Alam ko, ang kanyang ginawa dito sa kanyang survey, hindi niya ipinasok lahat yung Padapa Laban makabayan.
Bakit hindi niya ipinasok lahat? Kasi yun po yung nakakaduda talaga. Di ba? Nakakaduda ho yun. Lahat ng PDP line-up makakabayan makakapasok sa senatorial preferences o references po sa kanyang survey. Imposible ho yan. Bakit? Kasi nga sa iba pong mga 5 po other survey firms, hindi po nakapasok yung iba na padapa laban makakabayan. Di ba? Nakapasok lang doon, ito po si Bato de la Rosa and also si Bungo makakabayan. Tas dito, sa number 12, nakapasok na po itong si Marcoleta. Impossible. Kasi nga sa last po ng mga survey ng 5 po na kilala rin po natin ng mga survey firm makakabayan, pang ilan ba itong si Marcoleta? Di ba? Pang 21, pang 22, meron pa nga 24 makakabayan hanggang hindi natin siya nakita sa listahan. Kaya nga lagi siyang nag-iiyak doon sa Tricom hearing. At saka binabanatan niya yung Bellstar, binabanatan niya yung survey firm na SWS. Bakit daw hindi siya nasama doon sa top makakabayan? Di ba yung SWS binanatan ni Marcoleta? Kasi nga meron siyang siguro nadismaya siya kung bakit hindi siya makapasok-pasok doon sa top 12 makakabayan. Samantalang nandyan siya sa padapa laban. At saka nandyan rin po siya, kabilang siya or siya po yung membro po ng INC makakabayan. Pero bakit hindi siya makapasok-pasok sa top 12 na mga survey? Kaya siya po'y dismayado. Siya po'y galit po sa ibang mga survey firm makakabayan. Pero siyempre, dito kay Marcoleta, dito po kay Tikia, nakapasok. Hey, nakakatawa naman. Hey, at saka siyempre, ginpost niya sa kanyang Facebook account makakabayan. Ito po, maraming salamat po. Nagbubunga ang ating pagsisipag sa kampanya. April Fools. Hey, diba? April 1 tayo ngayon. April Fools. Hey, it's a joke, it's a prank, Marcoleta. Hey, 'di ba? Tingnan niyo iba po ng mga survey firm makakabayan, nakapasok ba si Marcoleta? 'Di ba hindi? Hey, it's a prank, April Fools tayo ngayon. Okay, so for the makakabayan, siya nga pala update tayo tungkol doon sa mga nakulong na 19 lahat makakabayan. Di ba 19 yung lahat ang initial? Siya nga pala, initial number na nakulong, yan po ay kinorek po na taga DFA makakabayan na 20 lahat. Sa hindi po nakakalam, 20 pala lahat ng mga OFW doon sa Qatar, ang mga DDS na sila po ay nakulong, inaresto ng Qatar Authority kasi sila po ay nagrally doon sa Qatar. 20 pala yun lahat makakabayan. Pero yung isa, pinalaya kaagad. So 19 lahat na po yung nakulong doon sa Qatar. Merong update makakabayan. Ang update, 16 na lang po sila ngayon ang nakulong. Kasi yung 3, according po sa taga DFA, yung 3 makakabayan, sila po ay pinalaya na. Yes, 16 na lang po lahat yung nakulong doon sa Qatar. According ho yan sa taga DFA makakabayan. Pero ganun pa man makakabayan, ganun pa man kahit ganun po yung asta at saka ginagawang kabulustagan ng mga DDS na napaka-hard-headed, talaga pong hindi sila sumunod sa batas po ng Qatar o sa batas po ng Middle East makakabayan, kahit ganun po sila. Siyempre, sila po yung mga Pilipino. Pero ang ating pong presidente, napakabait po makakabayan. Sila po yung handang tutulungan. Ang gobyerno natin, sila po yung handang tutulungan. At yan po ibanalita po kanina makakabayan ni Yusek Claire Castro. For more details, let's watch this. Good morning po, Yusek. Yusek, ditong weekend, mayroon pong mga Filipinos na nakulong sa Qatar dahil daw po doon sa ginawang kilos protesta in support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ang tulong na maipagkakaloob ng gobyerno, kung meron man, anong plano para sila po ay matulungan na ma-resolve itong kanilang kinakaharap na kaso doon ngayon? Nung araw po na ito ay napabalita, agad-agaran po ang embahada natin po ay tumulong po agad. Nagpadala po ng labor attaché, isa din pong lawyer para po malaman at mapaglaban ang kanilang mga karapatan. At maliban po dyan ay kung ano pa po ang maaari natin ibigay na tulong, let's say mga care packages, na sa abot makakaya ng ating pamahalaan, ibibigay po natin sa ating kababayan sa nasabing bansa. So, hindi naman po sila pababayaan doon na makulong, ma'am? Ay, hindi po. Obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila.
Wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patungkol po dyan. Basta po kapwa Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. Apo. Follow up lang, ma'am, yung ibang mga Filipinos na nagrarally pa rin para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, katulad po sa Davao nung kanyang birthday, marami pong nagtipon-tipon sa ibang lugar sa bansa. Ano po ang nakikita nyo rito? Marami pa rin yung mga sumusuporta sa kanya sa dami ng mga umattend. I'm sure nakita rin po ito ni Presidente. Ano po ang take niya dito sa ganitong mga sitwasyon? Kung nag-celebrate po sila ng birthday po ni dating Pangulong Duterte, hindi naman po natin mapipigilan yan. Kung maraming sumusuporta sa dating Pangulong Duterte, karapatan po nila yon. Hindi po natin to pipigilan. Okay, so doon po sa ibang mga DDS na mga gonggong dyan sa Qatar makabayan at saka sumama doon sa isinagawang rally pero hindi sila nakulong kasi sila po ay nagsitakbuhan makabayan. Paalala lang, hindi po malakas itong si Sara Duterte dyan ho sa Qatar. Hindi po friends ng Qatari Authority itong si Sara dyan sa Qatar. Hindi yan totoo. Diba kayo po pinangakuan na kahit anong mangyari, wag daw kayo mag-alala kasi nga nandyan daw itong si Sara Duterte. Sila po ay handang tumulong. At saka ito pong si Bongo, at saka itong si Bato de la Rosa Makabayan, nangako daw na sila po ay magbibigay po ng tulong, abogado, financial. Nangyari ba? Diba walang nangyari Makabayan? Kayo po'y inuto. Kaya po inuto ng inyong leader sa Maisog Rally or Maisog Group dyan sa Qatar. Hindi totoo ang kanilang sinasabi. Unang-una, walang power ho yan si Sara Duterte dyan sa Qatari Authority. Baliwala ho yan, wala lang po. Kasi ang pwede na pong kakausapin ng Qatari authorities, head of state of the country. Ang ibig sabihin, si PBBM lang po ang kanilang kakausapin dyan at hindi po itong si Sara Duterte. At hindi rin po totoo na kayo ay papadalhan ng budget, ng abogado ni Bongo at itong si Bato de la Rosa. Kasi nga, tingnan nyo, nangyari ho yan sa March 28. Hanggang ngayon, may dumating ba na abogado galing sa mga DDS? At may dumating ba na budget na galing po sa kanilang pagsusolicit para kayo tulungan sa inyong piyansa hanggang ngayon? Di ba wala? Hey, kayo kasi ay nabodol. So tingnan ngayon, sino nagpadala sa inyo ng abogado? Di ba ang gobyerno natin? Merong balita Makabayan, nabasa ko po doon sa galing po sa DFA na nagpadala po ng abogado ang ating embahada. Yes, nagpadala po ng abogado. At yan po ay normal talaga na proseso Makabayan. Ganun po yung polisiya. Kapag meron kasi may involved na Pilipino doon sa ibang lugar, example dito sa Qatar, siyempre normal talaga magbabadala po ng abogado ang ating embahada Makabayan. At saka naalala nyo ba na yan po si Sir Ivan doon how many days ago Makabayan? Di ba tungkol doon sa update ko sa Qatar, sa mga nakulong doon ng mga Pilipino sa Qatar dahil po sila po ay DDS at sila po ay nag-rally Makabayan. Di ba sabi ko sa inyo na hindi ho yan pababayaan ni BBM? According to my source sa loob Makabayan, di ba sabi ko, totoo yun mga DDS, totoo yun. According sa aking source doon sa loob, nung time po na nangyari na sila po ay nahuli Makabayan, nalaman kagad yan ni PBM. Bakit ko alam? Kasi nasali sa kanilang meeting doon sa Palasyo Makabayan. Siyempre, may contact tayo dyan. Isa sa agenda, kaagad-agad for how many hours pa lang na nangyari po yung hulihan Makabayan at saka sila po ay inaresto, nagkaroon kagad ng meeting sa palasyo. At saka hindi sila pababayaan ni PBM. Umaksyon kaagad si PBM Makabayan. Diba? Sabi pa nga ng mga DDS doon sa campus, fake news daw ako. Bakit daw ako paniniwala Makabayan? Hindi niya alam, may contact tayo sa loob. Bakit ko nalalaman kaagad yung mga banat na Makabayan? Hindi ba kayo magtataka, DDS? Kung bakit ko malalaman kaagad yung mga banat ninyo? Kasi nga siyempre, meron tayong spy sa inyong mga GC. May spy rin po si Ivan sa inyong grupo. May spy rin po si Ivan na bibigay sa atin ng info dyan rin po sa loob ng palasyo. May contact tayo dyan, di ba? Di ba? Do you think si Sir Ivan hindi kaya makapag-provide ng ganyan? Hey, don't ask. Hey. So totoo yung sinasabi po ni Sir Ivan Makabayan. Umaksyon kaagad si PBM. So tingnan nyo, napadala kaagad po ng abogado doon sa Qatar Makabayan. So yung tatlo po ng mga Pilipinong nakasama doon na kulong,
pinalaya mga kababayan. So yung 16 na na-remain doon, siguro mayroong problema. So it's up to the Qatari authorities kung ano ang kanilang magiging desisyon mga kababayan. Okay, so ngayon, forward tayo. Ipapakita ko sa inyo mga kababayan itong topic po doon sa vloggers ng Bagong Pilipinas, kasi ito po tungkol doon sa Qatar issue na kung saan nakulong po yung mga Pilipino mga kababayan. And also don't forget nga pala suportahan natin ang Radyo Pilipinas mga kababayan. Di ba promote ho yan ni Sir Evan the other day, yung sa ating last vlog mga kababayan? Kasi nga maganda po yung mga topics na doon. So totoo lang, maganda po ang kanilang mga topics doon mga kababayan. Everyday sila, every 7:30 in the evening, nandyan po mayroong programa sa Radyo Pilipinas ang mga vlogger na makilala rin po ninyo mga kababayan. Ito na po ating example. For more details, let's watch this. Alright, so speaking of Qatar, so imagine that na may mga na-detain tayong OFWs because of public gathering, like rallying, and I know for sure na hindi naman sila makakapag-assimilate sa Qatar or anywhere in the world kung hindi nila alam kahit papano yung konting batas na and winarningan na sila, I believe, ng Philippine Embassy natin with regard to that. And look what happened. And I feel like they were driven by emotions especially sa mga OFWs natin na wala dito sa Pilipinas, and they were driven by yung mga nababasa lang nila sa social media and what. So, Mark, ako gusto ko malaman yung opinion mo regarding sa mga nangyaring kaganapan especially sa mga OFWs natin sa Qatar. No, ako po hindi ko masyadong familiar do sa sistema nila doon, pero pakiramdam ko merong nagbuyo diyan Merong mga leader yan kada bansa. Merong naka-assign dyan na, ikaw dito sa bansang to, ikaw dito. Tingin ko merong nagkumbinsi dyan na, tara, tayo dito, magsama-sama tayo para, mag-rally tayo para kay PRRD, ganun-ganun. Disregarding yung pong batas dun sa bansa na yun. So, I think, yun ang mas kailangang matignan dito Meron bang parang coordinator o leader na tawag o nag-organize nito at pinapunta doon at pinahamak yung pong mga kababayan po natin na ang problema nga nila, posible silang ma-deport o hindi naman kaya makulong at kaysa makatulong sa pamilya perwisyo pa yung pong daladala nila sa kanilang pamilya. Sa kaka-bring tatay home daw nila, sila tuloy yung bring home dito sa Pilipinas dahil po dun sa mga action nila na labag po, alam naman nating labag doon sa bansa na Qatar at pinilit pa rin nilang gawin. Nakakalungkot kasi syempre nagpunta sila ng Qatar, naghihirap sila magtrabaho para sa pamilya nila, and then masasayang lang. For me, this is more like a fanaticism, Do you agree? Ikaw, Admin Rich, do you agree? Yes, Martina. Sabi ko nga palagi, kapag nagla-live ako sa aking platform, sinasabi ko sa kanila na pumunta kayo sa Qatar para ba kay Tatay Digong. Sinasabi ko yan. Pumunta kayo sa Qatar para sa pamilya nyo, para makapagbigay kayo ng kaginhawahan, para makapagpadala kayo. Pero eto ngayon, anong nangyari sa inyo? So, nakulong at kailangan ng malaking pera para sila ay makalaya. So, ngayon, nagkaroon na sila ng problema at talagang zero remittance. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa kanila dyan. Maaring ipa-deport sila, mawawala na sila ng trabaho. At ang masama pa nito, paano na lang kung yung pag-alis nila dito ay nangutang sila para sa kanilang mga placement fee. At paano na lang ang kanilang pambayad at ang kanilang pamilya na umaasa sa kanila. Nang dahil lang dito sa pagiging panatiko. Diba? Correct. Carmina? Correct. Martina. Grabe ka, Admin Richard. Iba na naman yung pangalan ko. Nakakaloka ka. Anyway, so eto, curious ako Mark, curious ako. Paano ka ba nagsimula sa vlogging? Ano bang history ni Models of Manila? Nagsimula ako year 2018 sa YouTube. Pero before that, sa Instagram, sa Facebook, dun yung Models of Manila. So, meron talagang mga models, tapos nag-photoshoot kami sa Manila. So, usually, entertainment yung mga videos at that time. Nung 2019, doon lang ako nagsimula mag-political vlogging sa YouTube. Tapos, nagtuloy-tuloy na, hindi ko na binago yung pangalan.
Kaya ganun yung pangalan nung aking vlog ngayon sa YouTube kasi yun pa rin yun. Yung mga lumang videos niya kung titingnan nyo, mga models yun. At hanggang ngayon naman, meron pa rin Models of Manila pa rin na basketball team na puro model. So tuloy-tuloy pa rin yun. Talagang mas napansin lang siguro o mas nakilala lang yung political na side nung aking channel. Pero meron din tayong sports, meron din tayong showbiz. So lahat yun meron naman tayo. Alam mo, Martina, medyo nakaka-amaze talaga si Sir Mark Gamboa. Alam mo kung bakit? Kasi, paano niya ito nagagawa, no? Iba-ibang mga political party. At marami siya mga kaibigan sa iba-ibang mga partido. Pero eto siya na talagang, tignan nga natin, tanungin natin siya kung paano niya to ginagawa. Etong minsan, ang kasama niya, sina Richard Haydarian, sa side ng kakamping. Minsan sa atin, 'di ba? Sa atin din mga Correct. pro-admin. At minsan naman sa iba. So, paano mo ito nagagawa, Sir Mark? Bigyan mo nga kami ng kung paano ito nagagawa. Siguro sa personality ko na din, talagang hindi ako masyadong mahilig makipag-away. Tapos ang paniniwala ko din kasi na pwede tayong magdiskurso, magdebate sa online na hindi natin kailangang personalin yung isa't isa. Kaya nahihiwalay ko yung aking pagkakaibigan doon sa kahit sa kaninong panig, kahit sa maka-pink man yan o maka PRRD man yan, kahit yung mga kaibigan ko doon sinisigurado ko na na hiwalay, maaring mang punahin ko yung kanilang kampo, punahin ko yung kanilang mga maling sinasabi, pero never to the point na pepersonalin ko o kumbaga gagawa ko ng paraan para masira yung aming pagkakaibigan. So yun siguro yung sa akin alam mo yung ngayon maring may pinagtatalunan tayo, baka in the future pareho na tayo ng gusto. At the end of the day ito ay gusto naman natin para sa mas magandang Pilipinas, mas magandang bansa. Iba't ibang paraan lang tayo ng pinaniniwalaan. Actually, I agree with that. Kasi sa totoo lang especially sa friendship, kasi alam natin especially sa social media, andyan yun ang daming nag-unfriend kasi hindi kayo magkakaparehas ng politics. Lagi kong sinasabi, your friendship and your relationship sa family nyo has nothing to do with your politics. You have to learn to agree to disagree. Kasi walang kinalaman yan Pwede kayo, very healthy discourse. Napakagandang is to allow somebody to oppose you. You allow them to oppose you nang hindi kayo nag-aaway. You don't become emotional about it. You don't make it personal. No? So, pero curious ako, Mark. So, you said before, yung Models of Manila, like sa mga videos na, basketball team and whatnot, how did you transition into politics? Nung 2019, isang video kay Vico Soto, nung pagkapanalo niya nun sa Pasig bilang mayor. Kasi araw-araw nag-vlog ako iba-ibang topics, showbiz, tapos that day, ang news is yung kay Vico Soto, na nanalo siya. So, ginawan ko ng reaction, umabot ng 200,000, 300,000 views yung video na yon. Sinunod-sunod ko na. So, doon na nag-start yung aking pagbablog ng political hanggang sa 6 years ko nang ginagawa ngayon. At yun, ngayon nga, very active din talaga tayo sa sa politika on all sides. That's great. So, pa ako. Ito talaga, super curious ako. Anong feeling nung nandun ka sa TRICOM hearing? Anong feeling? Anong dun sa environment, yung ambience nung hearing na yon? Anong feeling nung nandun ka? Buong araw kasi yung hearing. So mostly talaga medyo boredom Yun ang una mong mararamdaman, yung medyo maboboard ka kasi ang haba. Nandun kayo alas 9, matatapos kayo alas 5, pero yung portion na para sa'yo o nakatutok sa inyo, mga 1 oras lang, minsan sa dulo pa o sa gitna. So the rest of the time doon, nakikinig ka lang, tapos ang daming mga procedure, ang daming mga yung mga kung paano yung ginagawa nila sa Kongreso. Pero uminit na nung nagkakasitahan na sa mga vloggers. Maski nung unang hearing nung si Congressman Marcoleta, yung merong sinabon na
na kasama kong tatlo lang kaming nag-attend na vlogger nung unang araw. Tapos si Congressman Marcoleta, sinabon yung kasama kong isa, si Attorney Enzo. Napaisip ako, may nasabi ba ako about kay Marcoleta? Baka, so may mga ganong, nung pangalawang hearing naman, yung sa mga Duterte, PRRD na mga vloggers naman, yun, ma-emotional at mabigat sa dibdib kasi yun, nag-iiyakan na, nag-ano na. Pero yun, sa akin ang maganda na nangyari doon kasi it's a first step towards transparency. Kasi yun ang nangyayari kasi post yung mga vloggers lalo na doon sa side nila, post without having to explain kung totoo ba o hindi yung pinost nila. Ang nangyari nun sa Tricom, they were made to explain. Itong sinabi mo na to, what made you post this? Anong ebidensya mo to back this up? Bakit mo naisipan, tapos wala silang diretsong masabi kung bakit nila pinost yun. Parang yung isa sinabi na lahat daw ng EJK ay hoax. Kakatapos lang nung mga Quadcom hearings saka nung hearings ni Congressman Abante, 'di ba? Tapos yung isa naman na maraming pulis daw ang nagbibitaw sa sabi nga national security delikado 'yun. Kahit nalagyan mo ng daw, merong maniniwala and that could cause problem sa involving national security. So that's a first step towards transparency. Dapat kaming mga vloggers, tayong mga vloggers, kaya nating mag-post, kaya din nating pangatawanan yung mga sinasabi natin. Kaya nating i-defend, ipagtanggol, at i-back up. Kung merong ebidensya, i-back upan, di ba? Kung kumbaga hindi yung out of thin air lang, mag-iimbento lang tayo, o makita lang natin sa unreliable na source, ipopost na natin kaagad at papalabasin natin na parang totoo. Okay, Correct. mga kababayan ko, sana iboto rin po ninyo itong si Mark Gamboa. Actually, si Mark Gamboa, siya po ay iboboto ko mga kababayan. Hindi sa siya po ay isang vlogger or anuman. Naniniwala ko sa kanyang kakayahan mga kababayan. Ako po nakita ko rin po ang kanyang plataforma nung time po na siya po in-interview doon sa ABS-CBN and also sa GMA mga kababayan. Magaling itong si Mark, kaya lang syempre wala siyang resources mga kababayan. So, wala rin po siyang sinamahan po ng mga party list. So, nakita natin talaga pong mahirapan itong si Mark Gamboa na manalo. But who knows? Hindi natin alam mga kababayan. Baka kasi, syempre, mag-flip yung Cohen, hindi natin alam, pero sana iboto natin. 'Di ba? Kami lang pong kami pong mga pro-admin vlogger na mga kasama po ni Mark Gamboa ang tumulong sa kanya mga kababayan. So, gin-promote namin itong si Mark. Magaling naman talaga mga kababayan, so sana po masama sa inyong listahan, okay? Kaysa doon sa mga padapa-laban na mga walang kwenta mga kababayan, na kung saan ang kanilang plataforma, poprotektahan lang nila ito mga Duterte. Yun lang po ang kanilang project, yun lang po ang kanilang plataforma or plano kung sila po ay manalo mga kababayan. Diba yung mga pro-China na mga supporter, yung pro-China na mga kandidato, padapa laban, at saka yung iba rin po doon sa slate doon ni PBBM sa Alyansa Makabayan, diba sabi ko, meron kasi ako doong 5 na hindi ko iboboto Makabayan, either 5 or 6. So it's up to you kung sino yung ipupuno doon Makabayan. Kukuha tayo sa side po ng mga Pinklawan, mga Dilawan, kasi okay naman po yung Dilawan Makabayan. Nakita nyo ba na tumitira yung Dilawan kay PBBM? Diba sa dito nila noon sa grupo nila ni Atty. Leni Robredo, nakita nyo ba na binibira nila si PBBM? Sinisiraan na si PBBM. Diba? Nakaroon ba dito po yung mga sinasabi nila na mga hindi maganda dito kay PBBM? Diba sa side po ng Dilawan at sa yung kakampings, wala silang ganun makabayan. Diba? Ang kanilang sinasabi doon sa kanilang interview sa GMA, sa ABC-CBN, puro lang at ang kanilang plano, puro lang kanilang mga plataforma, kung ano ang kanilang gagawin kapag sila ay mananalo mga kababayan. So it's up to you kung sino ang inyong ipupuno doon sa kulang sa senatorial mga kababayan. At saka sana huwag niyo pong kalimutan itong si Mark Gamboa. Okay? So mga kababayan ko, meron kong i-call out. Itong gonggong na DJ dyan sa Qatar na kung saan nagbibigay pa rin po ng fake news sa kanyang mga followers mga kababayan. Ang dami pa naman mga shares, ang dami pa namang comment doon, dami po na nga ng mga reactions doon kasi nga siya po ay DDS makabayan. Diba siya po yung una nagsabi na hindi daw totoo na merong nakulong, merong hinuli ang Qatari authorities na mga DDS makabayan or dahil daw sa rally. Diba siya po yung ginamit ang video niya, yung post niya ng mga DDS vlogger at ng mga DDS supporter makabayan hanggang ngayon.
that is 25 minutes ago, before ako nag-vlog mga kababayan, sinilip ko muna ang kanyang account doon sa kanyang Facebook account. Yung si Romeo Junior Villegas ba yun? Nakalimutan ko ng name eh. Basta i-post ko na ito mga kababayan. I'm not sure sa kanyang apelido, pero siya po si Romeo Junior something. Diba, gunggong talaga eh, mga DDS, screen record nyo ang sinasabi ni Sir Ivan. Ang sasabihin ko dito, screen record nyo, i-forward nyo doon kay Romeo. Sabihin nyo na siya ay gunggong, sabi ni Sir Ivan. Diba, ginagawa pa niyang fake news ang embahada natin mga kababayan. Ginawa pa niyang sinungaling ating embahada. Ginawa pa niyang sinungaling si Eduardo, ano ba yun, apelido? Yung taga DFA mga kababayan. Siya yung undersecretary po ng migrant workers. Diba, ginawa pa niyang sinungaling. Kung gusto niyang malaman ang totoo, huwag siyang magpo-post kaagad doon sa kanyang account. Kasi ang sabi niya mga kababayan, bakit daw paniniwalaan natin yung taga DFA na hindi naman daw siya or wala daw ang taga DFA nandun sa hulihan mga kababayan, kundi siya kabilang doon, nasama siya doon sa mga nagkahulihan kasi kasama siya doon sa Shareline private resort nung time po na meron pumunta doon na authority or police ng Qatar mga kababayan, at saka meron daw pinaghuli doon na mga Pilipino doon kasi daw merong nakatatak na DDS or merong uniform ng DDS mga kababayan. Yun ang sabi niya. At para malaman niya ang totoo, bakit hindi niya pupuntahan yung embahada natin mga kababayan? Para malaman niya ang totoo. Diba? Gunggong talaga eh. Mapapakal pa rin ng fake news. Itong taong ganito mga kababayan, itong klaseng tao na ganito, dapat kortentong to eh. Dapat talaga pitikin tinga mga kababayan para magising, no? Magising pa yung mga DDS kapag pipitikin natin sa tinga mga kababayan. At sa kortein natin dito sa may gilid-gilid. Hey, ako yung kukurot. Sabihin nyo DDS, si Sir Ivan ang kukurot sa kanya. Gonggong yun eh. Diba? So before na mag-jump po sa nasa topic mga kababayan, share naman natin. Nandyan po si Leonardo Manansala, Felicidad Solitas, Annabel Carroro, nandyan rin po si Carmela Salinga, Florifigo Mapak, Saran Rap. Nandiyan po si Nelson Sibayan from Vancouver, Canada. I-shoutout natin si Cry Cry, Oscar Binaobra, Resalina Dumawal, Singges Usta. I-shoutout natin si Gloria Marquez from Guam, Lourdes Paniel, Maria Midasiplon, Lydia Guepe, and hi to Daniel Siplon. Mga kababayan, kung pag-uusapan natin yung nangyari doon sa The Hague, sa labas po ng ICC facility mga kababayan sa Netherlands, kasi nga yung mga DDS na nandun, abay gunggong talaga eh. Alam nyo ba na sila po ay winarningan ng kapulisan ng Netherlands mga kababayan? Kasi nga yung ICC, sa labas po ng ICC sa The Hague mga kababayan, abay ginawa pa naman na diskuhan, ginawa pa naman na karnibal mga kababayan. So siyempre, yung mga neighborhood, yung mga neighbors doon sa area mga kababayan, magreklamo ho yan. Bakit? Napakaingay ho nila. Diba? Nagrereklamo na ho yung mga tao, mga residente doon sa ICC facility mga kababayan sa labas. So, kasi nga, yung sa gilid-gilid doon, siyempre, residential area yun mga kababayan. So sila po yung nagrereklamo na ngayon sa kapulisan. Sila po ay pinuntahan doon mga kababayan at sila po ay winarningan. Di ba nakakahiya talaga eh? First time in history, according po sa taga Netherlands, first time in history na nangyari na meron pong nagrally. At not just rally, talaga pong nilapastangan nila, talaga pong binabalahura nila yung ICC mga kababayan. So tama lang talaga na sila po ay pinuntahan ng kapulisan ng taga Netherlands at sila ay winarningan mga kababayan. For more details, let's watch this. Zodat de mensen in uw omgeving geen last van u hebben. U mag hier staan, geen probleem. Maar laten we met z'n allen een beetje netjes houden. Mag ik dat aan u vragen? But we came here to support, and we are doing. That's fine. Okay, that's fine. Not as a group.
O di ba nakakahiya mga kababayan? Kahit pinagsabihan na sila, kahit sinabi po ng kapulisan, that is before po yung birthday ni Digong. Kung maalala natin, di ba meron pong lumapit sa kanila na pulis, pero inokihan na po sila that time mga kababayan kasi nga naniniwala naman yung Netherlands at saka respeto po nila yung freedom of expression ng mga tao doon. Ganyan po sa Netherlands mga kababayan. Kapag meron kasing rally, meron silang pagtitipon-tipon, okay lang po sa kapulisan. Kasi nga sila po naniniwala at talagang sila po ay hindi naman sila mahigpit kasi sa freedom of expression mga kababayan. So nung una, okay lang po. Sana sila po ay dinampot mga kababayan. Sana no sila po ay inaresto, dinampot, kinulong, 'di ba? Para magtanda yung mga gunggong na yan kasi nakakahiya mga kababayan. Sila po yung mga Pilipino. Pero dito ipinahiyan lang yung mga Pilipino mga kababayan, gunggong talaga eh. Maiisip kasi ng otorite ng taga Netherlands, ng kapulisan sa Netherlands na, uy, ganito pala yung mga Pilipino, mga walang modo. 'Di ba? Madadamay tayo lahat. Magunggong talaga eh. So ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Kent Garcia. For more details, let's watch this. Speaking of Digong, no? Mga kababayan, ang mga DDS winarningan na ng mga pulis sa Netherlands. Dutch police, no, warn DDS, no? Kasi ang sabi dito sa pulis, meron kayong permit para sa picnic. Ang permit ay hindi para sa rally. So, actually mga kababayan, kung naalala nyo po, ang Japan nagrereklamo na sa ginawa ng mga DDS doon kasi ang ingay daw nila. At pangalawa, hindi naman daw naintindihan ng mga Hapon yung mga pinagagawa nila, pero nakakaisturbo sila sa mga trabaho. Nakakapagkaroon ng traffic, di ba? Nakakaisturbo ng trabaho. At bukod doon sa Japan, eto na nga may nasampulan na. 115 ka mga DDS or Filipino OFW na inaresto sa Qatar. So, ngayon nung naaresto sila, si Digong ba tumulong? Si Sara Duterte ba tumulong? Hindi. Si Pangulong Bongbong Marcos pa rin. Di ba? Tinulungan sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Ipakita ko sa inyo dito ha, mga kababayan, yung pagtulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanila. Eto, wait lang. Buksan natin ha. Eto mga kababayan, para malaman ninyo. Wait lang. PG. So ito, pinost ng ating kaibigan sa kanyang channel na kung saan si Pangulong Bongbong Marcos ay tinulungan ang mga OFW sa Qatar. Si PBBM pa rin nag-rescue, Diyos mio Marimar, sa mga taga-Qatar. Ito, Rescue OFW Qatar. Tignan nyo ha. Tinawag ninyong bangag, tinawag ninyong weak leader, diba? Tinawag ninyo na adik, pero si Pangulong Bongbong Marcos pa rin pala ang nag-ano sa inyo, nag-save, diba? Eto na, mga kababayan, pakinggan natin. Ako ng legal assistance ang Department of Foreign Affairs sa 17 Pilipinong inaresto sa Qatar. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Doha, nakadetine ngayon ang mga nasabing Pinoy dahil sa pag-organisa ng hindi otorisadong political rally nitong Biyernes. Nakikipag-ugnayan sila ang embahada sa mga lokal na otoridad para mabigyan sila ng kaukulang tulong. Iginit naman ni Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs na dapat iwasan ang paglahok sa mga political rally sa Qatar dahil bawal ang ganitong uri ng pagtitipon doon. Nauna na ring nag-abiso ang embahada sa mga Pinoy sa Qatar na sundin ang mga batas doon para hindi mapahamak. So bukod doon mga kababayan, bukod doon sa 17, hindi pala sila 17. Sila ay 115. Ni-rescue PBBM. Nag-rescue ng 115 OFW. Diyos ko, si Pangulong Bongbong Marcos pa rin pala ang makapag-rescue. Diyos mio Marimar. Hindi ba kayo nahihiya yung inaano ninyo? Nakita nyo naman.
Ito na, oh. 51 distress overseas Filipino workers o OFW sa Qatar ang binigyan ng tulong pinansyal ng Department of Migrant Workers sa ilalim ng Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan o Action Fund. Ayon Diba? O, bukod dyan, mga kababayan, eto pa. Saan na ba yun? Anuhin natin dito kasi kanina nabasa ko no yung naturang pagtulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Wait lang ha. Mga kababayan. Oo. Ito na. Saan na ba yon? Alliance. Oo, Duterte, necessary. Wait lang. Po, mga kababayan, ipakita ko po sa inyo yung naturang video. Ayan po sila. Kung nakita nyo, mga kababayan. Oo. Nagpapasaklolo sila ngayon, no? Kay Pangulong Bongbong Marcos. At ito nga, lahat ng pagsisinungaling, lahat ng panilang ginagawa nila for Oh. views at subscriber on Kaya ngayon, mga kababayan, si PBBM naman to the rescue. Mga kababayan, March 28 rally. Kaya ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos naman ang kumuha. Naku po, nakakaawa naman ito. Ano-ano kayo doon, kaya gagawa kayo ng krimen, gagawa kayo ng labag sa Ramadan kasi sa kaka-idolizing ninyo kay Duterte. Tapos sabihan ninyo si BBM na bangag, adik. Tapos si Pangulong Bongbong Marcos lang din naman, ang mag-rescue sa inyo, no? At bukod doon, mga kababayan, no, na ni-rescue ni Pangulong Bongbong Marcos, eto na. Yung Dutch police, no, sa Dahig sa Netherlands, nag-warning na sa mga DDS. Ayan na. Dat de mensen in de omgeving geen last van u hebben. Hier staat, geen probleem. Maar laten we met z'n allen een beetje netjes houden. Mag ik dat aan u vragen? Dank u wel. We are individuals, Okay, that's fine. not as a group. One country, one group, one country, one group. We are Zorg dat deze weg vrij blijft. Zorg Kasi sa totoo lang, mga kababayan, nabubwisit na ang mga tao sa Dahig sa Netherlands. Kasi actually, yung harap kasi ng niraralihan nila, mga bahay yan. May mga bahay, mga apartment, may mga nagtatrabaho dyan, may mga natutulog. Tapos, yung katabi naman, mga opisina. Ngayon, kayo naman mga Pilipino, actually, hindi naman ako makipaglaban na sa inyo kasi pag sinabi nating DDS, mga bobo naman talaga yan. Hindi naman lahat, pero majority bobo. Yeah? Alam nyo, hindi nyo lugar yan. Nagtrabaho lang kayo dyan. Contractual lang kayo dyan. Hindi kayo mga locals dyan. Hindi kayo mga citizen dyan. Tapos namumurwisyo kayo. Diba? Tignan nyo yung mga natutulog ng maaga kasi may mga pasok na bubulsingi yung kanilang pagtulog. Kasi ang iingay ninyo dyan, may pakanta-kanta pa kayo. Diba? Tapos ngayon, magsisinungaling pa kayo sa pulis. Kumuha kayo ng permit para pala sa picnic. Pero ang ginawa ninyo, hindi naman picnic. Pagrarally yan. Nakakita ba kayo ng picnic may stage? Nakakita ba kayo ng picnic na merong microphone, may mic, tapos nagwiwilga kayo dyan, bangag si Marcos bangag. Tapos magsasigaw-sigaw si Sara dyan, papatong pa sa upuan. Picnic ba yan? Nabubwisit na, nabuburyong na yung mga Dutch police sa ginagawa ninyo. Baka sa sunod na gagawin ninyo, pag hindi kayo tumigil dyan, mapareho kayo sa mga OFW sa Qatar. Sabi ko sa inyo, isipin ninyo yung consequences ng ginagawa ninyo, nakakahiya kayo. Kung mga DDS na bobo kayo, kayo lang dapat. Kami, hindi kami mga DDS na dadamay kami sa kabubuhan ninyo. Pag sinabing Pilipino, majority yun, pero hindi kami bobong tulad nyo. Ano na lang sasabihin ng mga Hapon, ng mga taga-Qatar, mga Arabo, mga Dutch national dyan, mga European, na para kayong mga buang, para kayong mga tanga, mga timang, na umaasang makalaya si Digong, garapon na yan kung uuwi ng Pilipinas, hindi na makauwi buhay yan. Kung uuwi man, pantay ang paa, nakagarapon na.
Paulit-ulit kayo sa ginagawa ninyo, di kayo makamove on. Instead na igawa nyo ganyan, mapupurwisyo, tagmaunsami kayo dyan, tatawagin nyo na naman si BBM, manghingi naman kayong tulong, magpasasaklolo naman kayo. Ayan, katulad sa nangyari sa Qatar. Hindi kasi kayo nag-iisip. Mga wala kayong isip. Ewan ko ba't naging OFW pa kayo, mga tanga naman kayo. Ganyan talaga kapag mga DDS makabayan, magunggong yan eh. And also, meron na katawa makabayan. Ito kasing si Joey Cruz, yung vlogger na walang ligo makabayan na babae, hindi naliligo yun eh. Tapos sabi niya makabayan, meron siyang post doon, this is 43 minutes ago. So sabi niya, Dear ICC, meron siyang letter para sa taga ICC makabayan. Sabi niya, you see how PRRD's birthday was celebrated by Filipinos all over the world. It was done as if he is a member of our very own family daw. Sabi niya, sabi ni Joey. We had lechon, may cake, performers, balloons, etc. for his 80th birthday. And the most important of all, everyone came to celebrate his life and leadership. If you have Filipino friend, you know the significance of gatherings like this. You don't get this much love if you haven't done anything great. So sabi niya, I posted a lot of videos and photos of singing and dancing Filipinos celebrating PRRD's birthday. So you can see that you have no business in judging our tatay na makabayan. Sabi pa dito, we gave him the power to fix our problem. He delivered, he selflessly served the Filipino people, relentlessly protected us from criminals, and shielded us from injustices caused by greed. ICC was created to try crimes and that offend the humanity. Our tatay certainly does not fall under that category. He's not a criminal daw. He just did what had to be done to put order in our country. Please bring him home. Nanawagan pa siya sa ICC makabayan para lang ipromote itong si Digong, para lang sabihin na hindi daw kriminal itong si Digong. Naniniwala ba tayo hindi kriminal ito si Digong makabayan? Diba? Tapos ang gusto niya, dahil daw nag-post siya ng maraming videos, mga nagsasayaw, mga kumakanta ng mga Pilipino, nag-celebrate sila, kaya dyan po sa labas po ng ICC makabayan. Ganyan daw nila kamahal itong si Digong. So sana daw palalayain na itong si Digong. So nag-appeal siya sa ICC makabayan. Alam nyo, dito sa ginagawa ni Joey, walang kwenta yan eh. Parang gusto niya na merong audience impact makabayan. Meron bang audience impact? Kasama ba yan sa proseso ng ICC? O kasama ba sa polisiya ng ICC ang audience impact makabayan? Ipinabalabas niya kasi dito dahil daw nag-party, nag-celebrate, kung nagkanta, nagsayaw-sayaw sila, ibig sabihin audience impact ito para kay Digong. Diba? Ma-acquit ba si Digong sa kanyang mga kaso na crimes against humanities dahil lang merong audience impact makabayan ang mga Pilipino? Gonggong talaga eh, nakakatawa no? Parang bobo lang. Itong si Joy, bobo talaga makabayan, katulad po dito kay Sara Duterte. Alam niyo ba na tinawag po ni Sara the other day yung ICC prosecutors or yung judges nga pala makabayan, yung ICC judges na bobo daw? Kasi ito po'y patungkol sa proseso ng ICC kasi daw gusto nila daw na ipakita yung mga pangalan, ipapakita din mga pangalan na sinabi po na figure yung mga biktima sa EJK ni Digong, yung 30,000 na mga biktima makabay o yung mga namatay na mga biktima. Gusto kasi ni Sara Duterte ipakita daw yung mga pangalan. Diba tinawag niya na bobo yung mga judges makabayan o yung abogado ng ICC? Gonggong talaga eh. Sino ba ang bobo makabayan? According to sa Philippine Star, sorry, bobo yung abogado nila. Vice President Sara Duterte questioned the reported figure na 30,000 daw yung victims in the war on drugs ni Digong. Sabi po ni Sara, you have to prove that there were 30,000 victims. So how can you prove systematic killings of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims daw? Yan ang sabi ni Sara Duterte. Sabi niya, so where is the system there of killing thousands? Sorry, bobo yung abogado nila. Tinawag ba na bobo yung abogado ng ICC makabayan? Yung abogado ng ICC, sila po ay eksperyensado na trial lawyers makabayan. Eksperyensado sila. Si Sara, may experience ba sa trial makabayan? Di ba wala?
Tapos sasabihin niya na bobo yung abogado ng ICC, gonggong talaga eh. Unang-una, hindi niya kabisado yung proseso ng ICC makahabayan. Kaya nga siya pinariringgan ni Atty. Conte makahabayan. Alam niyo ba sinabi po ni Atty. Conte? Kasi nga, in-interview siya that time kung ano ang kanyang masasabi doon sa sinabi po ni Sara na mga bubo daw yung abogado ng ICC. Sasabi po ni Atty. Conte, sabi niya, Atty. Conte sa pagtawag ni BP Sara na bubo abogado ng EJK victims ay trying to never argue with idiots makahabayan. O di ba yan po sabi po ni Atty. Conte, hindi siya makikipag-argue, hindi siya mag-try na makipag-argue sa siyang idiot. Ibig sabihin si Sara idiot makahabayan. Idiot ka ba, Sara? Nakakatawa naman. So basta DDS talaga mga bobo, mga idiot. So shout out natin. Nandiyan po shout out natin si Aida Manalo at Jill Manalo. Happy Mother's Day daw kay Feli Galapon from UK. UK England. At saka hi daw sa Mrs. ni Floriano Galapon. Nandiyan po si Munet Borromeo, Evelyn Garcia, Ming Gay. Shout out natin si Rosalinda Gali na taga Leones, Tubao, La Union. Hi to Jess Subto from Calaba, Laguna. Nandiyan po si Nelita Redrino, Luisito Niedo, Erickson Tesmo Vlog. I-shoutout natin si Brigida Ligot from Chicago, Illinois, USA. Hi to Norjas Panes. Shout out sa mga taga Barogo. Hi to Lorna, Felma Cabato, Shirley Risman, and Tony De Los Reyes. Okay. So, syempre, mga kababayan ko, hindi din kakalimutan. Ibabalita natin dito yung mga good news ng ating gobyerno para malaman po ng mga DDS na mga gonggong na mga walang ginagawa lagi, puro lang pamabalahura, puro lang paninira po ng ating gobyerno at saka nilalait lagi ang ating presidenteng si PBBM and also si FL Lisa Makahabayan para malaman nila ang lakad ni PBBM. Kung ano ang mga ginagawang meetings ni PBBM o yung mga pinapuputahan niya na mga event para malaman nila kung ano ang proyekto meron ng ating presidente. At lalong-lalo na para malaman din po ng mga DDS kung ano mga inisyatibong ginagawa ng ating ahensya dyan sa ating gobyerno. For more details, let's watch this. Naging abala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang pulong noong nakaraang linggo, kabilang ang pagpapalakas ng food supply chain at iba pang isyu. Lunes nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panunumpa ng mga bagong talagang miyembro ng Parliament ng Bangsamoro Transition Authority. Tiwalaan niya siya na maipagpapatuloy ng mga ito ang mga nasimulan ng progreso sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tiniyak naman ng mga opisyal na patuloy nilang isusulong ang tamang pamamahala na nakatuon sa paghahatid ng pinakamahusay na serbisyo. Martes, pinangunahan ng Pangulo ang sectoral meeting kung saan napag-usapan ang mga proyekto ng Agriculture Department na may layong palakasin pa ang food supply chain sa bansa. Kabilang sa mga inilatag na inisyatiba ay ang pagpapalawig ng cold storage facilities para mabawasan ang post-harvest losses ng mga magsasaka. Mainit ding tinanggap ng Pangulo ang ilang mga ambahador kabilang si Ambassador of the Republic of Colombia Rodrigo Rojas Garavito. Nagpresenta rin ng kanyang credentials si Ambassador Sin Saraem ng Kingdom of Cambodia. Gayon din si Ukraine Ambassador Yulia Fediv. Sa pamamagitan nito, mas mapapalakas pa ang bilateral relations ng Pilipinas sa naturang mga bansa. Miyerkules, nanguna ang Pangulo sa ikapitong Executive Committee meeting ng NTF-ELCA, kung saan muli niyang binigyang diin ang suporta ng pamahalaan sa integration ng mga dating rebelde sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Barangay Development Program. Mas pinatatatag ng National Food Authority ang rice buffer stocks o imbak ng bigas para sa mga posibleng banta ng sakuna o kalamidad. Sa ngayon, umabot na sa 8 milyong tonelada ng palay ang inventaryo ng ahensya. Sapat umano ito para tugunan ang 8 araw na pangangailangan ng buong bansa. Ayon sa NFA, malaking tulong ang pagtaas ng procurement price o pagbili nila ng palay sa mga magsasaka. Mas marami na kasi nagbibenta ng palay sa NFA mula nang itaas sa 17 hanggang 30 pesos ang kada kilo nito. Nagsasagawa rin ng ahensya ng mga hakbang para mapabuti ang supply chain, kabilang ang Masagana Agri-Food Infrastructure Modernization Program. Ngayong 2025, plano ng NFA na bumili ng 880,000 metric tons ng palay at target na bumili ng 70 bagong traka para mapabuti ang logistics ng ahensya. Lubos-lubos ang pasalamat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa United Arab Emirates kasunod yan ng pag-ibigay ng clemency sa higit 100 Pilipinong nakakulong doon. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., refleksyon ito ng espesyal na partnership at matibay na ugnayan ng dalawang bansa.
Pagpapakita rin ito ng pagpapahalaga ng pamahalaan ng UAE sa halos 1 milyong Pilipino na naninirahan sa naturang bansa. Pinuri rin ng Pangulo ang malasakit ng UAE na naging tulay para mabigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga nahatulang Pinoy na makapagbagong buhay at muling makapiling ang kanilang mga pamilya na ilang taon na nilang hindi nakikita. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang pagpapalakas ng bilateral relations ng Pilipinas at UAE. Natitiyak na ang kabutihang loob na ipinamalas ng UAE ay magbibigay daan para sa patuloy na kooperasyon, pag-unawa at paggalang ng dalawang bansa sa isa't isa sa mga darating na taon. Masayang ibinalita ng National Food Authority o NFA ang iba't ibang nakamit at tagumpay noong nakaraang taon. Ayon sa NFA, nakapagtabi ang ahensya ng pinakamataas na buffer stocks ito sa mga nakaraang taon. Tulad ngayong Pebrero, mayroon ng halos 400,000 metrikong tonelada o 8 milyong sako ng bigas ang kanilang supply na sasapat sa 8 araw. Dulot ay daw ito ng pagtaas ng ahensya sa presyo ng pagbili ng palay sa mga magsasaka mula 16 pesos hanggang 23 pesos per kilo. Naging 17 pesos na ito hanggang 30 pesos per kilo, kung saan mas naaakit ang maraming magsasaka na magbenta ng palay sa NFA kaya tumaas ang buffer stocks ito. Naglunsad din ang ahensya ng Masagana Agri-Food Infrastructure Modernization Program para maging bagong pasilidad ng food supply chain na mapakikinabangan ng mga magsasaka at mamimili. Samantala, maraming pantagumpay ang naabot ng ahensya sa kabila ito ng mga hamong kanilang kinahaharap tulad ng pagbabago sa liderato at investigasyon ng Ombudsman sa kanilang mga opisyal. Ipinatupad na ngayong araw ang 45 pesos na maximum suggested retail price sa broken imported rice. Sa special market monitoring ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa Mega Q-Mart at isang supermarket kaninang umaga, nakitang bumaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular na ang bigas. Lalo na't unang araw ngayon ng pagpapatupad ng 45 pesos maximum suggested retail price ng 5% broken imported rice. Nung nakausap din namin ni Sec Rocky yung mga nagtitinda ng baboy, ng isda, ng bigas, sabi nila mas malakas ang bili ngayon ng mga consumer dahil bumaba nga yung presyo ng bigas. Bagamat walang ipinapataw na MSRP sa mga groceries, mababa rin na presyo ng bigas rito. Nung pag-ikot namin dati, ang tataas ng mga presyo ng bigas, now it's really gone down to may 40 na, 45. Tapos yung dating 58, wala na pong 58. So talagang ang laki ng binaba ng presyo ng bigas. Mula 58 pesos noong Enero, unti-unting binaba ang MSRP ng bigas hanggang 45 pesos kada kilo sa loob ng 3 buwan. Magsasagawa muna ng 2-month assessment para malaman kung ibababa pa ba ito na 42 pesos nang hindi nalulugi ang rice retailers. Halos 30% naman na ang compliance level ng maximum suggested retail price sa karning baboy simula noong unang implementasyon nito noong March 10. Magpupulong ang DA at mga pork stakeholders ngayong araw para suriin kung saan nagkaroon ng problema sa compliance. Hihigpitan pa ng kagawaran ng pagbabantay sa itinakdang 230 pesos sa presyo sa farm gate. Nakatakda ring magpulong ang DA at importers ng bawang para mas mababain ang presyo ng bawang. Nilagdaan na ang implementing rules and regulation ng VAT Refund Act para sa mga non-resident tourist. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Department of Tourism Secretary Maria Cristina Garcia Frasco, sinabi nitong magkakaroon na ng VAT refund ang mga foreign visitors sa bansa na nakabili ng mga produkto sa Pilipinas. Malaking tulong ito sa turismo ng Pilipinas dahil batay sa United Nations sa World Tourism Organization, nasa 50% ng mga turista ang pagsa-shopping ang pangunahing dahilan ng pagbisita sa isang bansa. Dagdag pa ni Frasco, paraan din ito ng Pilipinas para maging globally competitive lalo na sa ASEAN. This also allows for the Philippines to be globally competitive and especially in the ASEAN kung saan yung mga neighbors natin and competitors have also passed their own VAT refund mechanisms. In terms of our local industries, napakahalaga po ng pagkakapasa nito dahil makakabigay ito ng added benefits sa ating mga tourism destinations in terms of yung sa shopping ng ating mga local goods. Binigyang pugay ni First Lady Liza Araneta Marcos ang mga kababaihan sa pagdiriwang ng Women's Month.
sa isang pagtitipon sa Malacanang kasama ang mga lady ambassador at may bahay ng mga pinuno ng diplomatic missions ng Pilipinas. Ipinunto ni First Lady Marcos ang kahalagahan ng kababaihan sa pamumuno at kakayahang magbigay ng lakas at direksyon sa mga komunidad. Ang presensya aniya ng mga kababaihan ay hindi lamang isang simbolo, may kapangyarihan itong maging boses ng bansa at inspirasyon para sa tagumpay. Malasakit at pagtulong sa kapwa ang buod ng mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr o pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan. Ayon sa Pangulo, hindi lamang pagtatapos ng pag-aayuno ang Eid al-Fitr, kundi simbolo ng mas mahigpit na bigkis ng pamilya, pagkakaibigan at ng komunidad. Nanawagan ng Pangulo na ipagpatuloy ng lahat ang matatag na pananampalataya para sa isang masagana at mapayapang bagong Pilipinas. Pagmamalasakit sa isa't isa at paghatid ng tulong sa ating kapwa. Diyan sumentro ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr o ang pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan sa kanyang pag-abot ng pagbati sa lahat ng kapatid nating Muslim sa bansa. Iginiit ng Presidente ang kahalagahan ng pagdiriwang ng Eid al-Fitr bilang simbolo ng pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa. Hindi lamang anya ito simpleng pagdiriwang, kundi isang pagkakataon para mapagtibay ang pagkakaisa at pagkakabigkis ng pamilya, pagkakaibigan at komunidad. May responsibilidad anya tayo sa isa't isa, kaya hinimok ni Pangulong Marcos na yakapin ang mga gawain ng kabutihang loob, makipag-ugnayan sa makabuluhang usapan at makilahok sa mga aktibidad na nagpapalaganap ng diwa ng kooperasyon. Umaasa ang Pangulo na patuloy na maitataguyod ang dedikasyon at pananampalataya upang mapalaganap ang isang mas makatarungan at mapayapang bagong Pilipinas. Ang Eid al-Fitr ay isa sa dalawang pinakamahalagang pagdiriwang sa Islam na ikalawang pinakamalaking relihiyon sa bansa. Ginugunita ito ng ating mga kapatid na Muslim pagkatapos ng isang buwan ng pag-aayuno sa Ramadan. Nananatiling kumpiyansa ang mga negosyanteng mamuhunan sa bansa. Ito'y kasunod ng positibong pananaw ng mga negosyante para sa ikalawang bahagi ng 2025, kung saan tumaas ang tiwala nila sa ekonomiya ng bansa sa 45.4%, kumpara sa unang bahagi ng taon na nasa 31.2% lang. Base pa rin sa survey, nananatiling stable ang equipment at construction sectors na nasa 71.4%. Bagamat inaasahan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ngayong taon, nananatiling inflation rate sa loob ng target range ng gobyerno na 2 hanggang 4%. Ayon naman sa Malacanang, sisikapin ng administrasyong mapanatili ang kasalukuyang estado ng ekonomiya ng bansa o mapabuti pa ito para mas makahikayat pa ng investors sa Pilipinas. Maganda pong pangitain po yan. Maganda po na nakikita po na dumadami pa rin po ang may tiwala sa ating pamahalaan, sa ating administrasyon para ang mga investors po ay maglaan ng kanilang mga investment sa ating bansa. Maganda pong balita yan. Okay, so kung nagustuhan ninyo ating mga topics ngayong araw mga kababayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibesan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs mga kababayan para marami po itong matulungan po ng mga kababayan natin na nabulag ng kabilang kampo dahil sa mga DDS fake news peddlers. Okay? So please like and share. So anyways, isatat natin, nandyan po si Ana Holwa, Abraham Yanit, Alicia Lee, JRN, Merly Hakuba, Gorgunya Angala, Jelay Espinosa, nandyan rin po si Percy Shalana, Rosemary Rosales, Wing Salvatierra, Apple Nash, Felipe Balajay, Mariabel Orbina, nandiyan rin po si Sandy Yang Ed Donggi S, Annabel Hoson, May Balaro, May Vilaro, nandiyan rin po si Thomas Rodriguez, Jeco Jerry Cabreros, Eve Chu, Mercy Calatrava, Bong Yu, Felicitas Manibog. Isyada natin si Lisa Decotanan Candido, Iday, Eufemia Prospero Marcelino, Alex Valenzuela Rotadguines, Ivy Alfonso, Raquel Vicacho, Jeremiah Sigueriro, Rica Noses, Liesel Rama,
Josie Buhay, Nelson Caravana, Helda Baldovino Pita, isyarat natin si Japanese yung name, walang name, Japanese mga kabayan. And also Vanny Dane, Elsa Hoffman, and hi to Brian. Okay, so mga kababayan ko, yan di manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Salamat po, Lord, dahil natanggap ko ang unang biyaya ngayong araw. Iyon ay ginising mo kami ng may lakas at walang sakit sa pangangatawan. Naway samahan mo kaming muli ngayong araw sa iba't ibang gawain namin. Patuloy mo rin po sanang bantayan ang aming mga anak at ihatid sila ng ligtas sa aming mga tahanan. Maraming salamat sa iyong presensya sa lahat ng oras, Lord. Idinalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nakbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Pinabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan.
siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat